Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Papatuloy na po tayo, kapatid na Fernand. Paano po ba at gaano po ba kahalaga? Sapagkat ang iba't ibang samahan ng pananampalataya ay may isinasagawa na ganitong klase ng mga gawain nila. Ngayon, aalamin natin, dahil meron isang grupo, kapatid na Fernand, kapag nagdadaos ng ganito ay talagang walang kumukuha sa kanila, sa kanilang mga grupo. Pero aalamin natin, mahalaga ba ang Santa Cena para po sa mga Kristiyano na tunay na nagbabalik loob sa ating Panginoon? At kailangan po ba na, dapat po ba, kasi ang naranasan po sa Santa Cena, kapatid na Fernand, talagang kain, no? Nung ako'y na kay Soriano pa, talagang kain doon, umu-order siya sa Jollibee, pero alam po parang nawala si Bro Aldrin. Bro Aldrin, nawala ka yata. Ayun, no, nawala ang kapatid na Aldrin, no, siguro sa signal, ano. At habang siya po ay inaantabayan na natin na muling makaakyat sa ating pong platform, ay magpapatuloy po tayo sa ating sinimula na kapatid na Aldrin. Ano ho, ang pag-aaralan po natin ay sa ating pong narinig ay may kinalaman sa banal na hapunan. At ito ba ay mahalaga? Ano ho, ito ba ay dapat pag-isakatuparan sa panahon ito? At narinig natin kay kapatid na Aldrin doon sa kanyang dating kinaaniban, ano ho, sa pananampalatayang nagpapakilalang MCGI, yung Member Church of God International Incorporated, ay meron din silang banal na hapunan. Ano ho, narinig nga natin sa Papa Jollibee Pangaraw. Ano ho, yan. At dito, ay kapag ang Adventist ang nagsasagawa ng pagbabanal hapunan, tayo po ay tinutuya. Ano, kasi ang banal na hapunan daw natin sa umaga. Meron daw bang banal na hapunan sa umaga? Dapat hindi raw banal na hapunan ang tawag doon. Ano? Banal na agahan. Ayan, yan po yung mga ibinabato sa atin, ang ating pong mga kaibayo sa pananampalataya. Pero ngayon po gabi, mga kapatid, nais ko pong maunawaan po ninyo na ito pong ating isinasagawang pagbabanal na hapunan. Ito po ay binubuo ng dalawang ordinansa na pinagsama. Ano po yan? Yung paghuhugasan ng paa at pagpipira-piraso ng tinapay. Ang pagpipira-piraso po, tinapay na walang libadura. Hindi po yung galing sa Jollibee. Yan. At dito nga makikita natin, mga kaibigan, ito po ay isang ordinansa na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo bago siya mamatay. Bago siya ipako doon sa krus. At makikita nga natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po excuse lamang po. Okay, paumanhin mga kapatid, medyo ako ay hindi pa maganda ang pakiramdam, pero tayo ay nagpapatuloy, At
dito nga, ay kahit na nawala ang ating kapatid na Aldrin, ay sisikapin natin na maitawid natin ito pong ating itong ating pag-aaral. Ano ho? Okay? So, ang bahaging ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang seryosohang paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Tanda po natin, ang pag-aaral po ng banal na hapunan at ang pagsasagawa o pagpapractice ng banal na hapunan ay isa pong seryosong bagay. Sapagkat ayon sa Panginoon, kung babasahin natin ang talata ng Biblia, unahin natin itong nasa Mateo 26, ano ho, talatang 26 na tayo. Ayan. Okay. At siguro lalagay natin sa screen. Yan. Ayan. Sabi po rito, at samantalang sila ay nagsisikain, ay nagsisidampot, ay dumapot si Jesus ng tinapay at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito, ang aking katawan. At dumapot siya ng isang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, at nagsabi, uminom kayong lahat diyan. Tuloy, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Tuloy, natapot sinabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ako iinom nito, bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ayun. So dito ay maliwanag natin nakikita, mga kapatid, ito pong banal na hapunan, kung tagurian ito ng ating pong mga aral ng Biblia, ay unang hapunan. Sapagkat ang ikalawang hapunan ay makakasama natin siya doon na sa langit na bayan. Ayan. At samantala, ginagawa na nga natin, pinapractice natin na banal na hapunan, samantalang tayo ay tinutuya, mga kapatid, sapagkat unproper daw ang ating pong ginagawang pagbabanal na hapunan. Ano? Kasi yung banal na hapunan dapat daw sa hapon ginagawa. Andito na kapatid na Aldrin. Kapatid na Aldrin ay nag-introduction ako tungkol dito sa ating pong banal na hapunan. Nakamute po kayo at binabalik ko sa inyo ang karapatan. Opo, salamat kapatid na Fernan. Napakahina ako ng ating data connection, pero salamat sa Panginoon at tayo muli ay nagbabalik. Tama po kapatid na Fernan, dahil nung ako nga ay nandyan sa sinasabi mo na kailangan, bakit daw ginagawa sa umaga, Santa Cena, Santa Banal Cena, hapunan. Kaya ito ay dapat din talaga mapag-aralan natin. Pero isang napakahalaga dito na sinasabi ng ating Panginoon, at talaga ang kailangan ay mga Kristiyano ay merong ginagawang ganito bilang pagpaalaala sa ating Panginoon. Nabasa niyo na po ba yung 11:25 ng unang Korinto? Hindi pa po. Sabi po rito sa 11:25 ng unang Korinto, at gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Kaya sa ating tinatalakay, kapatid na Fernan, na ito ba'y mahalaga, abay napakahalaga nito. At hindi ko mo gusto nating sagutin, kapatid na Fernan, hindi ko mo isinasagawa natin to, merong magkakanulo, kapatid na Fernan, dahil sabi ka ng ibang mangangaral, pag ito daw ay sinasagawa natin, meron pa rin maghuhudas o magtataksil sa atin, kapatid na Fernan? Oo. Kung pupuntusan natin, Brother Aldrin, kung susundan natin, ngayon may naghuhudas na sa kanila Pero ito kapatid, lagi tayo pinupuntusan dyan kasi yung banal na hapunan sa umaga. Dati isinasagawa sa tanghali. Diyan ba sa MCGI, anong oras ba ginagawa yan? Dito talagang isinasagawa niya hapon. Talagang may kainan kami, opo. So talagang kinokopya niya, Okay. Hapon. Diyan ba may mga babae na nakikisangkot din sa banal na hapunan? Ay, opo naman, kapatid na mali Fernan.
Mali na. Mali na. Kasi Brother Alvin, ang banal na hapunan sa ating Panginoon Jesucristo, puro sila lalaki. Ay, opo. Di ba? 12 disciples yun eh. Oh, dapat wala din silang babae na nakikibahagi doon sa banal na hapunan. Oh. Kaya itong mga pumupunto sa atin, para lang itong boomerang eh. Oh, Ayun, tama sila. po. Oh, pero pagka binalik sa kanila, mali naman yung kanilang practice kung susundan natin yung kanilang logic. Pero katulad nga po ng inyong nabasa, Bro Alvin, ano ho, napakaganda nyo. Sabi dito, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ayun. Ginagawa natin ito bilang pag-alaala. Ginagamit lang natin yung salitang banal na hapunan bilang isang termino o titulo na tayo'y mayroong gagawing pag-alaala sa nangyaring banal na hapunan. Ayun. Oh, hindi para i-practice talaga yung actual na pangyayari sa panahon yun. Yes, Kasi tama po. kahit sila, hindi nila na-practice yung tunay. Sabi mo nga nagpapa-Jollibee. Oh, yung Panginoon sa Kristo, hindi naman umorder ng sa mga fast food sila doon eh. Di ba? Tama po. Tinapay na walang limadura. Ang kanya kinahit. Pag mag-Jollibee kayo, yung tinapay doon may limadura eh. Oh. Kaya hindi pa rin uubra. Hindi pa rin papasok yung kanilang paglilibak sa atin. Kung susundan lang natin yung kanilang unawa, kapatid na Aldrin. Kaya nga, tama po yun sa bagay na yan, kapatid na Fernando. At saka nakikita natin talagang napakahalaga dito na maalala ano na itinuturo ng mga apostol. Kaya naman sabi pa rito na tinuturo sa atin ni Apostol Pablo, kapatid na Fernando, makikita po natin dito na talagang ang ating pinakasentro dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga sa isang samahan na tunay na nasa Diyos ay na mapagkilala ang ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi po rito sa unang Korinto, sa Kapitulo 5, ang talatay 7. Ang sabi po sa 5:7 ng unang Korinto, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpa, na tulad na kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Kapag ginagawa natin to at inisagawa, ibig sabihin, ang pinaka nasa likod pa nito ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Fernand. Ganun kahalaga at talagang inaalala natin na ito ay napakasagradong lugar para bigyan daan, kapatid na Fernand, ang ating Panginoong Jesus at pag-alala na pahalagahan natin bilang mga kaanib sa nalabing iglesia. Kasi may mga grupo, kapatid na Fernand, ayaw kumuha ng tinapay kahit nung dugo itong ating mga kaibigan. Sa bagay na yun parang hindi ata akma yun, kapatid na Fernand. Opo, hindi akma. Kasi yung tinapay na yun na walang libadura, malaki ang malaki ang pagpapaalala nito doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa unang hapunan, doon sa banal na hapunan. Kasi may malaking kaugnayan din sa pananampalataya natin yan eh. Opo. Katulad halimbawa, Brother Adrian. Siguro ay hindi pa ito alam ng iba nating mga kapatiran o mga kaibayo natin sa pananampalataya. Sa pananampalatayang Adventist, may dalawa tayong uri ng pangingilid, Brother Adrian. Ayun. Hindi lang araw ng Sabat ang ating ipinangingilid. Kundi Tama ano po. ba? Sundan natin yung talata na binabanggit na kapatid na Aldrin doon sa unang Korinto 5:8. Ayun. Ano ang sabi? Kaya nga, ipangili natin ang pista hindi sa lumang libadura, di sa libadura man ang masamang akala at ang kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. So, anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin ng mga talatang ito? Siguro ilagay natin sa mas mababaw na salin. Yan. Sige po. Kaya, ang sabi nito, kaya ipagdiwang natin ang Pasko, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ayun. So dito, mga kababayan, mga kapatid, yung una nating mga kapatid sa pananampalataya, Bro Aldrin, sila Pablo, yung 12 apostol,
Sila'y nagwiwika eh. Sabi nila, kaya't ipaghilin natin ang Paskwa. Ipagdiwag natin ang Paskwa. Pero, sabi rito, hindi doon sa tinapay na may lumang libadura. Libadura ng kasamaan at kahalayan. Dapat ipagdiriwang natin ang Paskwa sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura na ito'y sumasagisag sa katapatan at kalinisan. Ayan. So, ibig sabihin, may kinalaman ito, Brother Ani, sa ating pagbabagong buhay kay Kristo. Ayun. Kaya meron tayong subject dito na paglapit kay Kristo eh. Yung spiritual growth. Meron tayo dito sa ating pananampalataya. Kaya habang tayo naririto sa salimutan, sabi ng Roma 12 talatang 1, ihain ninyo ang inyong sarili na isang haing buhay, banal at kaaya-aya kasi ito yung katampatang pagsamba para sa ating Panginoong Diyos. Mabuti pa ilagay natin sa screen. Roma 12, 1. Yan. Balik natin sa ang Biblia. Kaya nga mga kapatid, ipinabamanhi ko sa inyo, alag-alag sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ayo. Kaya yung pagpapahalaga natin kapatid sa kabanalan, hindi matatawaran ng sino man eh. Kahit na tayo nililibak, panay kasi kayo, panay kayo 10 utos, panay kayo sabat, panay kayo pagtuturo magkumain ng baboy, hindi nila alam. Sapagkat malaki ang kinalaman nito sa pagpapanibagong buhay natin, Aldin. At ito ay sinasariwa natin sa tuwing magkakaroon ng pagdadaos ng banal na hapunan. Amen. Aldin. Kaya nga, dito kapatid na Fernan, ay tuwirang inaamin na ng ating Panginoong Hesus na siya mismo, kapag tayo ay nakikisangkot sa gawain gano'n, pag merong pinapatawag ang iglesia ng Dasmaji, halimbawa po, dapat po ay talagang makibahagi tayo dahil napakahalaga po na ito'y magampanan natin. Nagaya ng sinabi mo nga, kapatid na Fernan, sa liham ni Apostol Pablo na dapat din ay pinaglalaanan, pinangingilinan, at ganito na ang tuwirang sinabi ng ating Panginoong Hesus kung bakit napakahalaga nito. Dito po sa Juan, Kapitulo 6, ang talatay 54 hanggang 57, ganito po ang ating mababasa, sa 6:54 hanggang 57. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya, kung paanong sinubo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang isang napakaganda na talagang inaamin na ng ating Panginoon yung kabuuan ng mga ganyang pagtuturo na dapat nating sangkutan, tayo makibahagi sa laman at dugo ng ating Panginoong Hesus, dahil yun po ang isang bahagi na tayo ay tanda na po ng ating Panginoon. At isa dyan, kapatid na Fernan, gaya nga ng inyong nabanggit na may kinalaman talaga ito unang-una yung pagbabago sa ating buhay mula nung tayo naging mga Kristiyanong Adventista, kapatid na Fernan. Opo, kasi doon sa talata na atin pong pinagbabatingan din kanina, doon sa unang Korinto, yan din po ang binabanggit 11:28. Pansinin po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, Ayun. at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ano dapat pala ang dapat gawin ng isang tao bago siya makisangkot, bago siya makilahok sa banal na hapunan? Magkakaroon muna siya ng pagsisiyasat sa kanyang sarili. Ano kayo na kanya sisiyasatin? Ang sisiyasatin niya, hindi yung gawain ng mga elders, hindi yung gawain ng mga kapatid. Ang sisiyasatin, malinaw, yung kanyang yung sarili.
Yan naghahanapan mo ng kamalian. Meron ba akong nagawang hindi kaaya-aya sa Panginoon? Ayan. Oh, dapat magkakaroon tayo ng pagsisiyasat. At ang paghihingi ng tawad, kapatid na Aldrin, dapat ito iniisa-isa natin ito sa Panginoon. Oh, kung saan tayo nagkasala, isabihin natin sa Panginoon. Kasi nasa panahon tayo ng pagsisiyasat sa ating sarili. Oh, di ba? Iba sinisiyasat, kapatid eh. Yung kahinaan ng mga kapatid sa pananampalataya, yung kanilang pinagtitira, yung kanilang sinisiyasat eh. Mali. Ang siyasatin, yung kanyang sarili bago siya pumasok doon sa gampaning ito, proseso ng pagbabanal na hapunan. Ano, halimbawa, nabigyan ka ng mga pagtotoka ng mga nakaraang Sabado. Ikaw ang itinalaga para bumasa ng pansalimutang ulat. Hindi ka umaten nung panahon mo na. Aba, dapat mong ihingi na tawad dyan sa Panginoon, Brother Aldrin. Opo. At itong pagkakataong ito na rin yung panahon na babaguhin mo sarili mo. No? Panginoon, nagkamaliho ako. Nalalaman ko, nagkasala ako, ako'y tinukahan ninyo, hindi ako nakapunta. Pero Panginoon, sa mga susunod pupunta na ako, yan. Kasi sa panahon ng pagsisiyasat, dapat itinutuwid mo na rin ang iyong sarili. Natukahan ka manalangin, huwag mo tatakasan. Tama po. Diba? Ma-realize mo, sa panahon ito ng banal na hapunan, lahat ng iyong mga kamalian, itatama mo na at ipapangako mo sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng commitment na gagawin mo lahat ng mga bagay na iniaatas sa iyo ng ating Panginoon. Halimbawa, sa pangangaral, Bro Aldrin, tinatawag ka ng Panginoon na pangaral ng Ebanghelyo. Abang tinatakasan mo yung panawagan ng pangangaral. Sa panahon ng Santa Cena, aalalahanin mo ito at ipagkakaloob mo sa ating Panginoon. Panginoon, magmula ngayon, yung aking mga tinatakasan, hindi ko na po iiwasan. Tama po. Ganyan yan eh. Pinag-sermon ka. Palibasa, may pumasyal, hindi ka ngayon pumunta. Babaguhin mo sarili mo. Kaya sabi ng talata, siyasatin ninyo o siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Bro, dapat may pagsisiyasat at siyempre sa kabila ng pagsisiyasat, magkukumit ka uli sa ating Panginoong Diyos. Ayun. Kaya nga, ang tanda nito, kapatid na Fernan, ay dapat yung ating mga obligasyon sa Iglesia, unang-una, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ito ay ating pong magampanan sapagkat pag hindi po natin, sabi nga dyan na sinasabi ninyo, siyasatin ng taong kanyang sarili dahil kung hindi ay para tayo kumakain at umiinom ng hatol. Kaya doon po sa mga tutugon, no po, sa mga hindi tumutugo sa panawagan ng ating Panginoon, dapat po ay maging sincero tayo sa ating mga tinanggap na tungkulin, lalong-lalo na pagdating sa pagpapalaganap ng pabalita ng kaligtasan. Dahil ang Panginoon po, dito tayo sa Kanya nakikipagtipan. Gaya pa ng pag-amin ng ating Panginoong Hesus, na siya mismo ang ating nagiging karelasyon sa mga ganitong mga sagradong gawain. Sabi nga po sa 6:35 ng 1, ganito po ang ating mababasa. Sa 6:35 ng 1, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Ito ang dapat na maging sentro, no? Na maging pananampalataya ng mga Kristiyanong Adventista na tinawag sa nalabing iglesia na mapanatili yung ating mga tungkulin. Lalong-lalo na nga kapag ikaw ay natukahan ng ganitong bagay ay napaka-importante, isipin lagi natin mga kapatid, mga kababayan po namin, nasa Panginoon natin ito ginagawa, kapatid na Fernan. Sabi nga dyan sa aklat ng Kolosas ay may ganito po tayong mababasa. Ano po? Sabi po sa aklat ng Kolosas, kapitulo 3, talatang 23. Sabi po sa Kolosas 3:23. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso
nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ayun, napakaganda pala, kapatid na Fernan, na ano man ang ating ginagawa ay gawin natin itong buong puso, lalo na napakahalaga po ng Santa Cena. Subalit, siyasatin ng mga tao ang tatanggap, siyasatin ng mga kapatid ang tatanggap ng mga ganitong tungkulin. No po, gawin daw natin ito ng gaya ng sa Panginoon at hindi natin sa tao ito ginagawa. Kapatid na Fernan? Opo. At isa pa sa sangkap ng Santa Cena, kapatid natin, yung Opo. paghuhugasan ng paa. Ayan. Ayan, sige po. Isang magandang proseso ito na dapat ma-realize na mga kapatid sa pananampalataya. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi pasikatan, Ayan, opo. hindi pagalingan, hindi pataasan. Yan. Ayun. Kundi isang pagpapaalala ito na lahat tayo tagapaglingkod. Katulad Amen. sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Oh. Amen, amen. Naalala mo bro, ano yung ating Panginoong Jesucristo nagtatalo mga alagad eh. Sino sa kanila pinakadakila eh? Di ba? Oh, sino sa kanila yung nasa kanan Tama pa po. Sino yung may mataas na posisyon? Oh, abay pinakita ng ating Panginoon yung kasagutan ito sa pamamagitan ng paghuhugasan ng paa. Ng ating Panginoong Jesucristo mismo ang naghugas ng kanilang mga paa. Oh, at ito yan mga kaibigan, mga kapatid eh. Oh, alam niyo mga kapatid, noong sinaunang panahon, yung tagahugas ng paa, yan ang pinakamababang kalagayan ng isang silbidor, ano ba tawag yan? Silbidora, tagapaglingkod. Yan. Yan ay pinakamababa. Wala nang bababa dyan. Pero kinuha ito ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pinakamababang paglilingkod, kinuha ng ating Panginoon para ipakita ito ang tunay na paglilingkod. Marami kumisa sa iglesia nakikita natin eh. No? Komo ang tinapos doktor. No? Kala mo ano na eh. Ang piling siya na pinakamataas eh. Kasi Kaya nga po. di ba? Opo. Ang tinapos engineer. Akala mo talagang wala nang kumbaga siya na dapat pag magsalita siya nasa kanya na lahat ng dapat susundin eh. Di ba? Yung iba naman matataas tinapos. Pagdating sa iglesia, hindi mo ba utusan bro Aldrin? Hindi mo ba pakisuyuan? Tama. Ikaw pa uutusan. Yan. Pero sa gawa ito ng Santa Cena, ng paghuhugasan ng paa, ipinapaalala sa atin, walang bosig sa paglilingkod sa Diyos. Ba? Walang mataas, lahat tayo tagapaglingkod. Walang bosig-bosig, lahat tayo ay tawag dito, ay tinawag ng ating Panginoon para maging tagapaglingkod. Ayan, no? So, ito yung dapat na maunawaan ng sumasailalim doon sa proseso ng pag-alaala sa paghuhugasan ng ating mga paa, Brother Aldrin. Kaya, ayan nga, kapatid na Fernan, talagang napakalaking aral no, na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Nakapaloob talaga yung napakalalim na kapakumbabaan na ginawa ng ating Panginoong Hesus na yung pinakamaliit na tungkulin. Pero mo, kapatid na Fernan, siya nga naman, dapat, siyempre, alam mo, yan nga, na sinasabi mo may mga profesyon, humahanap din sila na may karapatang maghugas sa kanilang mga talampakan. Yung kapwa nila din may profesyon. Ayaw nila yung mga, napansin ko no, mga ganyang bagay na kapag parang hindi ka middle class ay naghahanap siya ng ka-level niya. Pag hindi ka niya ka-level, kaya minsan ang kasama ko dyan yung aking kaibigan dahil siyempre hindi naman tayo talaga, alam mo nakakahiya rin naman, pero yun ay tulak din ng kapakumbabaan na manatili sana tayo sa kapakumbabaan dahil po mga kapatid, dahil yung pinakamaliit na tungkulin ay kinuha ng ating Panginoong Hesus na dapat ay tularan din natin siya, kapatid na Fernando po. Tama po. Oo. At isang bagay pa nga dyan, bro Aldrin, na katulad ng iyong binabanggit, marami namimili ng kalakapareho eh. Ayan, yan naman po ang totoo, kapatid na. Oo, di ba? Kailangan ang maghuhugas sa hawak ng paa mo, yung may gininto ang kamay din eh.
yung, di ba? O, yung sabi mo ka, middle class. Pero dito, sa paghuhugasan ng paa, syempre, unang-una rito, mas maganda yung Opo. magpapamilya. Yan. Unang-una, syempre, magpapamilya. Yan. At Ayun. wala ka, kung ikaw naman Tama po. hindi mo kasama, kapamilya mo, kung saan ka mayroong kasamaan ng loob, isang magandang pagkakataon to, Bro Aldrin. Kung saan ka may kasamaan ng Ayun, loob, tama po. pwede mo lapitan eh. Di ba? Tama yan. Tapos Opo. mag-offer ka na kung maaari, ikaw maghugas ng paa. Kung siya naman ay may partner na, sumali ka sa kanilang panalangin. Yan. Baka magpatawaran kayo sa isa't isa. Nangyayari, Bro Ali, kung minsan Opo. Ito, nakikita ko doon sa unang iglesia ko pag inaniban, ha? Salamat nga ako, wala sa Adventist ito Opo, tama. Bago maghugasan ng Tama po. katapos yung magkagalit, nag-iirapan pa diba? Nag-iirap pa yung isa ito, yung banal na hapuna at saka itong sakramento ng paghugasan ng paa, isa itong pagtuturo sa atin na kung tayo may mga kaalit, ibaba natin ang ating pride. Yan, wala na ditong pataasan, lahat dito pababaan. Kasi ito nga yung essence At dito iwaksi natin lahat ng ating pagkukulang, kung tayo nakapanakit sa damdamin ng iba, dito gagamutin natin samantalang inaalala natin ang banal na hapunan at yung panghugasan ng paa, kapatid na amin. Iwasan na muna, wala na yung pataasan. At kapag natapos na yung banal na hapunan, Bro Alden, at saka panghugasan ng paa, para bang nagiging na lang ito, parang nagiging ritual na lang tapos wala na. Na uli sa dati. Pero hindi ito ang essence. Yung ating pag-alaala na yan sa paghugas ng paa at banal na hapunan, yan ay isang pag-alaala natin na dapat tayong makapagsimulang muli sa isang panibagong buhay na may kamamahaan at paglilingkod sa ating kapwa. Na dapat pagkatapos sa sakramentong ito, lalakad muli tayo na para magang isang taong bago, Brother Aldrin. Amen, kapatid na Fernan. Kaya nga dahil yan, ay may ganitong pahayag ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa aklat po ng 1, Kapitulo 13, ang talata po ay 14, ganito po ang ating mababasa sa 13-14 ng aklat ng 1. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Ito ang isang napakaganda na sinasabi na nga po ng ating Panginoong Hesus na kung ako nga ang Guro at Panginoon ninyo hinugasan ko ang inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. At maganda isang pagkakataon, kapatid na Fernan, yung inyo pong naibahagi, pagkakataon nito, magandang maging kapareha mo yung iyong nagkaroon ng kasalanan o nagkaroon ka ng pagkakamali o ng pagkakautang. Ito isang magandang opportunity para ay maipakita natin na tayo ay nagpapakumbaba dahil marami ngayon talaga, kapatid na Fernan, mapagmalaki. Talagang ginagawa niyang kapareha yung kanyang yung kalibel niya. Kung ikaw ay isang mababang uri, hindi po pwedeng hawakan mo yung kanyang talampakan. Yeah. Hindi rin siya pwedeng dadako na huhugasan niya yung talampakan mo, baka mamaya meron pang hindi maganda diyan. Kaya matadyakan ka pa, Bro Aldrin. ayun nga, sana wag nangyari itong mga ganito, mga kapatid. Kundi lagi nating magpupuri tayo sa Panginoon. Sabi nga rito sa Jeremias kapatid na Fernan, ganito ang ating mababasa. Sabi po sa aklat ni Jeremias sa 9:23 hanggang 24, ganito pong ating mababasa sa 9:23 hanggang 24 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, paalala sa atin ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawaan at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito
ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Kaya wag po nating ipagmapuri na kung tayo ay pantas, doktor na, mahirap po yun mga kapatid, dahil wag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, wag din magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Dahil alam naman natin, kapatid na Fernan, na napakagandang halimbawa na ginawa talaga ng ating Panginoong Hesus, na kinuha niya yung isang pinakamababang tungkulin at talagang hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol, kapatid na Fernan. Kaya sa atin, Bro Aldin, itong sistema na ito ng paghugasan ng paa at banal na hapunan, ito napakasagrado ito sa ating pong gawain. At, Amen. At actually, doon po sa mga kababayan natin na hindi tayo nawi-witness, yan po yung ginagawa din natin sa banal na araw din, Bro Aldin. Sa araw din po ng Sabat. Sabat, amen. At dito, hindi natin ipinapayo sa ating mga kapatid na kapag natapos ito, pag natapos ang sakramento ng banal na hapunan, punta na sa sabungan yung iba. Yung iba sa SM na. Yung iba, kung saan na maglilima yun. Hindi. Kundi, itinuturo natin sa ating mga kababayan, pag natapos ang sakramentong ito, lalo tayong makikipagniig sa ating pong Panginoong Diyos at lalo tayong kikilos ng pino sa paglilingkod sa Kanya. Ayan. At hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga kahinaan, ng ating pagkukulang na sa magdaraang mga panahon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa niyang pagbabalik, kay bason po nga tayong matatag. Bason po nga tayong nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok at mga tukso na dumarating sa atin. Ito yung kaibahan natin sa ibang pananampalataya. At gusto ko ipapansin din, Brother Andin at mga kababayan, ang sangkap po ng pagbabanal na hapunan, tinapay na walang libadura. Hindi po yung galing sa Jollibee. O galing sa McDo o saan man. Hindi rin ito yung tinapay na galing basta-basta kukunin mo sa bakery. Kundi ito yung espesyal na ginawa para sa paglilingkod na ito. Kaya tinapay na walang libadura. At alak. Yung alak na binabanggit dito, hindi yung pundador, Bro Aldin. Pundador ba tawag doon? O hindi yung hindi Red Horse, hindi yung gin. Kundi ito yung kung tawagin nga natin ito, Welch ito, Bro Aldin, di ba? Alak din ang tawag dito. At ito, ginagawa lamang natin bilang pag-alaala. Amen. Hindi ibig sabihin maglalasigan pagdating ng banal na hapunan, hindi. Kundi bilang lamang pag-aalaala, iinip tayo, kapera-perasong Welch, kasama noong nunguyain natin, tatanggapin natin na tinapay na walang libadura na siyang sumisimbolo nga sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang muling pagbabalik, kapatid na Aldrin. Ayun. Kaya nga, kapatid na Fernan, sa pagkakataong ito ay napakaganda na ating pong malaman ang pakikisangkot sa ating ginagawang Santa Cena ng mga nalabing iglesia ng ating Panginoon na mga Kristiyanong Adventista ay dapat po ay talagang nakahanda o nakatalaga ang bawat kaanig na gaganap nito. Sapagkat tayo kailangan siyasatin natin ang ating sarili at isang napakaganda nito, kapatid na Fernan, ito yung pagkakataon na kung meron kang kasamaan ng loob, o meron kang naging katangkuhan, o meron kang nagawa ng kasalanan, pagkakataon na to para siya ay maging kapareha mo sa sagradong gawain na yun. Sapagkat ito lang ang nakikita nating paraan para simbol, para tanda ng kapakumbabaan ng bawat isa sa atin. Pero kung may kapareha naman siya, basta maghanap ko rin ng kapareha mo, kapatid na Fernan. Ako din, mahanap din tayo ng kapareha natin. Kaya nakakatuwa. Alam mo, malaki ang nabago nung ako'y naging Adventist, sapagkat sa amin talaga, ang pinagpuputol-putol daw doon, ayon doon sa aking dating mga ngaral, itong mga aral na kanyang sinasabi, na alam naman din nating mali. Para sa kanyang tinapay, yun yung aral na kanyang ihahain sa amin. Parang sumobra naman na kapatid na Fernan. Kaya wala yung actual na yung mangyari din, baka maitanong din ito sa atin ng ating mga viewers,
At hindi kasi makita dito sa aking Facebook, blanco pero nakikita ko naka-live tayo at nagpapasalamat tayo sa 15 mga viewers o 17 na. Ayan, nagpapasalamat po kami. Kaya marahil baka maitanong din nila ito na sa amin kasi ang pagkain ng ganitong klase, mga po miyembro pa dyan sa MCGI, kapatid na Fernan, yun yung paghain ng ihahain niya sa aming mga teksto, mga paksang inimbento niya, kapatid na Fernan. Yun ang kanyang pinaka, kapatid na Fernan. Oo, ang tawag dyan ay allegorizing, pag-allegory. Ayun. Yan, ang pala tawag yan. yan. Iniaanyo niya as a homiletics tactics. Ayun, opo. Palibasa sa Biblia, yung tinapay, sumisimbolo rin naman talaga sa salita ng Diyos Diba? Kaya nga po. Pero, dito sa pagbabanal na hapunan, hindi ito tumutukoy sa salita ng Diyos. Ayun. Sa talagang ginawa nila na nagkaroon sila ng literal o actual na pagpipira-piraso ng tinapay. Ayun, At ito, utos ng ating Panginoon Diba? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Maliwanag ito Yan. Hindi naman sinabing ipangaral ninyo Gawin ninyo ito. Yan. Tapos hindi naman sinabi, gawin ninyo itong salita ng Diyos, itong tinapay. Gawin ninyo kahulugan ito, pangangaral. Hindi. Yun ay isang sistema na talagang ginawa nila noon na dapat gagawin din natin ngayon. Kaya sabi talata ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Diba sabi ng ating Panginoon? Kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo yung aking mga utos. Ano ba utos ng ating Panginoon? Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kaya, yan pong banal na hapunan, yan pong Santa Cena, kasama ng panghugasan ng paa, yan po ay isang sistema na ginagawa ng Seventh-day Adventist bilang bayan ng Diyos sa pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo at paghanda sa ikalawa niyang pagbabalik. Bakit kasama ang paghanda? Kasi pagkatapos ng pagbabanal na hapunan, hindi tayo tumitigil doon Ito nga yung muli tayo nagpapanariwa, ito nga yung muli tayong nagsisimula sa mga sa panibago natin buhay. Yan. Kaya inihanda rin ito, yung ating buhay, hanggang sa second coming. Yan. At ang tawag dito, dito sa ginawa ng ating Panginoon, doon sa kanilang banal na hapunan, ito yung unang hapunan ng ating Panginoon Kristo, kasama yung kanyang mga alagad. Ang ikalawa niyan, doon sa langit na bayan, Bro Aldrin, nakasama naman tayo. Amen. Salamat sa pangayag, kapatid na Fernan, purihin ng ating Panginoon. At syempre, patuloy nating binabati ang kapatid na Florentino Evangelista, isa po sa masisipag na elder dyan po sa Bustos, Bulacan SDA Church. Sa papaabot po kami ng pagbati mula po sa programa ng Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nagpapaabot pa ng mga pagbati, hindi ko talaga dito makita, kapatid na Fernan, sa aking Facebook, blanco siya. Baka may mga tanong dyan. Syempre, binabati din natin, lagi nating Sophia, si kapatid na Earth 7 Strickland, ang kapatid na Retuya, ang kapatid na binabati natin ang kapatid na Montebon, yan, lagi po natin ang kapatid na Nak Prades, binabati po natin yan, lahat po ng ating mga kapatid. At yun nga, kapatid na Fernan, masasabi ko lang din na dati nagiging namin, yung sinasabi mo nga na banal na hapunan, kaya nga hapunan ay dapat gawin nga sa hapon, tayo ginagawa sa umaga. Ang nabanggit ko niyan noon sa aking dating mga kasama, kapag sinilang ka ng madaling araw, karamihan kasi sinisilang madaling araw, hindi mo naman pwedeng alalahanin yung pagsilang mo ng iyong karawan, madaling araw, walang pupunta, tulog pa yan, ganun lang yan mga kababayan, Mahalaga dito, importanteng bagay na sinabi ni Apostol Pablo at talagang pre-practice ng mga apostol na ating pong alalahanin sapagkat sa ganitong bagay, ito yung pagkakataon na siyasatin natin yung ating sarili, kung yung ating pananampalataya o namumuhay pa ba tayo sa pananampalataya. Gaya nga rito ng huling teksto na ating babasahin, kapatid na Fernan, dito po sa aklat po ng unang Korinto na meron po tayong pagsisiyasat na liham si Apostol Pablo. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, ganito po ang ating mababasa sa 13:5 ng ikalawang Korinto. Ito po ang nakasulat. Siyasatin ninyo ang inyong sarili
kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Minsan pa mga kapatid po namin sa pananampalataya sa Nalabi Iglesia ng Adventist Church, siyasatin natin, lalo na yung malaking pagsisiyasat, kapatid na Fernan, kapag dadako tayo sa pagsasanta sena. Marahil ay may mga tanong dyan, baka sa'yo nakikita mo dyan, kapatid na Fernan, dito sa akin kasi, Apo. invisible eh. Invisible ba? Oo, dito Apo, sige po. merong tanong Sige, sige. kapatid na Peloriana Elmer. Ano ang Santa Cena? Ayun, gandang gabi. O yan, sinasagutan natin ito. Ang Santa Cena, kapatid na Alvin, Sige po. ay katagang Kastila. Ayun. Ang ibig sabihin, banal na hapunan. Ayun. At katulad ng ating pinapag-aralan, is yung ating ginagamit na banal na hapunan sa tanghali isinasagawa, title lamang po yun, mga kapatid. Yes. Opo. Title lang yun. Ang ibig sabihin, ginagawa natin yung pag-alaala ng pagbabanal na hapunan na ginawa ng Amen. ating Panginoon Jesucristo bago siya nabayubay sa krus. Ito merong kinalaman sa pag-aalala sa kanyang kamatayan at paghahanda sa kanyang second coming, Bro Aldrin. Ayun. Ayan na. Siguro ay marami pang pumapasok. Siguro mga pagbati na lang. Sige po, bati na po kayo, kapatid na Fernan. At talagang meron na lamang po tayo 5 minuto at pasamantala ay magpapaalam na naman tayo sa ating programang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Sige, kapatid na Fernan, baka may mga Opo. pagbati ko dyan. Opo, binabati ko ang ating pong mga tawag dito, ito ating nasa Sige po. comment section, si Bonjour Dishia Arnaiz, Opo. yan si kapatid na Ferdo Junior. Yan, so shout out din kay kapatid na Rolando Giudicico. Yan, sabi niya, good evening po sa lahat, kapatid na pati si Bro Moncada, ay sinashout out na rin natin. Shout out din kay Florentino Evangelista, kay Jonald C. Rabaca, ay magandang gabi kay kapatid na Maria Delia Badadera Bardedo. Ayan. Kay kapatid na Nelson Valencia. Ito, napaka buting kaibigan natin to, kapatid na Nelson Valencia. Ayan, siya. Ayoko. Oo. Kay kapatid na Alan Kasisimad. Yan. Ganun din kay Gerson Apehas. Kay Elizabeth Strickland. Ito nga, binabagit ko lang ito, Bro Aldi, kasi baka hindi ka dyan nababasa, Opo, sige po. Opo. Kay kapatid na MC Timor. Yan, ito yung makasama natin doon sa ating school, kay MC Timor. Shalom, sabi niya, Shalom, Rabbi Fernan and Rabbi Aldrin. Ibig sabihin ng Rabbi, bro, ay guro. Praise God. Opo. Oo, ayun ha. At shoutout na kay Peloriana at Elmer. Kay Jerry Corpus, Yab Jody, Florencio Evangelista, Jude Reyes, ayun lamang po, at ilang ang nasa ating at binabati ko na rin ulit kapatid na Shirley, kapatid na Toti Hernandez, yan po magilo natin mga kapatid na patuloy na tumutuwag sa atin, kay kapatid na Sagilib Suritibel Emel Zibel, magandang gabi, kay Michelle Apostol Jody, yan, magandang gabi rin po, at muli, happy birthday, Amber Dolores Reyes. Ayan, back to you, Bro Aldrin. Ayun, at patuloy ko rin binabati kapatid na Fernan, ang kapatid na Roderick Avila, ganun din ang kapatid na Isel Pamorcan, at ganun din ang kapatid na Ed Cochonco. Sa Sabado, nandiyan po tayo sa Park Homes, SDA Church sa Muntinlupa. Ginabati din natin ang kapatid na Rex Castro at kapatid na Arnel Avila. Yan, siyempre ang kapatid na Ate NCP4, nabati mo na nga kapatid na Fernan. At siyempre binabati din natin ang ating mga nag-aaral pagkapastor, ang aking kasamang misyonaryo dyan nung araw dyan po sa Busuanga, Palawan. Nag-aaral siya ngayon sa Mountain View College, si kapatid na Lester Brillo. Pagbutihin mo kapatid. At siyempre binabati din natin ang kapatid na Samuel Patalinghod. At siyempre idalangin din natin sa ating Panginoong Diyos
ang nalalapit nating Bible Crusade nagaganapin po sa dako ng dito po yan sa Town and Country, no, lolobi ng Panginoon, at sa mga kapatid na nais na sumuporta sa pananalangin at anyaya po tayo ng ating mga bisita at nawa ay pagpalain ng Panginoon ng ating gawain na ito, gagawin nating crusade. Sa linggo na po yan magsisimula. Siyempre, binabati ko rin ang kapatid na Jun Apasible, no po, ganun din ang kapatid na Royce Prime, no, binabati din natin, no po. At siguro hanggang dito na lang kapatid na Fernan, at nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan at kami po ay patuloy nagpapasalamat na sinamahan po ninyo kami ng kapatid na Fernan sa loob ng 1 oras na ating ginawang pag-aaral. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad